May 3 bagay akong ituturo sa inyo na hinango dito sa mensahe sa pamagat na napili ko. Dahil nung Sunday, ang topic ay tungkol sa triumphant entry o sa victory ng Diyos, ni Jesus doon sa cross ng Calvary. Amen? So, sabi ng Psalms 50 verse 15, salamat worship team, call upon me on the day of trouble. I will rescue you, and you will honor me. Amen. Call upon me. Kanino tayo tatawag? Sa Panginoong Jesus, on the day of trouble, I will rescue you, and you will honor me. Ang mensaheng ito, naniniwala ko na ito'y buhay na papanahon. Mensahe ng Diyos para sa inyo at para sa amin. Sapagkat ito'y buhay na buhay sa amin. Buhay na buhay sa buhay ng ating mahal na pastor. Amen po ba? So maliwanag dito nang sabi niya, call upon Him. Kanino tayo tatawag? Sa Diyos. Ang sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Inuulit ko, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ang pagtawag na ito or this call is a heart language addressed to God. I repeat, this call is a heart language addressed to God. Itong panawagan na ito ay panawagan ng puso, mula sa puso, na walang ibang pinapatungkulan, walang ibang pinagsasabihan, kung hindi ang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? And until today, the Lord still seeks those who have a heart for Him. Hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi tumitigil para tawagin ka, para hanapin ka. Kaya sabi niya, siya'y kumakatok sa labas ng inyong puso. Siya'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso, I should say. Kung siya'y inyong pagbubuksan, siya'y papasok sa puso nyo at siya ay sa inyong mananahan. Inuulit ko, hanggang ngayon, ang Diyos ay kumakatok sa inyong mga puso. Pag siya'y inyong pagbubuksan, siya ay papasok. At pag siya'y pumasok, siya ay mananahan sa inyong buhay. Alam niyo ba, pag si Jesus ay pumasok sa puso mo, may mababago sa loob ng pagkatao mo, at pag may nabago sa loob ng pagkatao mo, nakikita yan sa panlabas na kaanyuan mo. Inuulit ko, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Diyos, sariling tagapagligtas, pumasok siya sa puso mo, may babaguhin siya sa pagkatao mo. At pag may nabago siya sa loob ng pagkatao mo, makikita ito sa panlabas na kaanyuan mo. Walang nabago sa loob na hindi nakita sa labas. Kaya sinasabi ko, kung hanggang ngayon, walang pagbabago sa labas mo, isa lang ang isip. Ibig sabihin yan, tinanggap mo lang siya sa isip mo, hindi mo siya tinanggap sa puso mo. Walang nabago sa loob dahil walang nagbago sa labas. Ang tawag doon, pag walang nagbago sa labas, ang tawag doon ay pakitang tao lang ang ginagawa mo. Sabi ng Romans chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sino ang maliligtas? Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Huwag kang tumatawag sa Diyos dahil sinasabi mo lang, pahingi noon. Ang sabi dito, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi pahingi noon. Napakahalaga ng pagtawag. Alam niyo ba? Pag ang magulang mo tinatawag ka, he is calling your attention.
Ano, bakit niya tinatawag ang iyong attention? Kasi may gusto siyang ipaalam sa iyo. May gusto siyang i-convey na mensahe sa iyo. At pag hindi ka nag-pay attention sa sinasabi ng magulang mo, may problema ka. May problema ang relasyon mo sa magulang mo. Subalit pag ikaw ay tumatawag sa pangalan ng magulang mo o sa pangalan mismo ng Panginoon, ibig sabihin, may pangangailangan ka. Amen po ba? Tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon, may sinasabi ang puso mo. Pag ikaw ay tumatawag sa pangalan ng nanay mo, may mensahe ka. Pag tumatawag ka sa pangalan ng tatay mo, may mensahe ka. Pero pag binabaliwala mo ang magulang mo, binabaliwala mo ang Diyos, nandito ka na sa church, binabaliwala mo pa rin siya, ayaw mo pa rin makinig. Ano ang tawag dyan? Hindi ka nakikinig. Ang tawag dyan, umupo ka lang. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Inuulit ko, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, ibig sabihin, babalikan natin, pag si Jesus tinanggap mo sa puso mo, papasok siya. At pag pumasok siya sa puso mo, may mababago sa pagkatao mo. At pag may nabago sa pagkatao mo, sa loob ng pagkatao mo, there's a change inside. There's a transformation outside. There's a transformation and a change that is taking place in your life. At pag may nagbago sa loob, may nai-reveal, nakita sa panlabas, masasabi mo talaga ng buong puso, sasampalataya ka na si Jesus ay muling binuhay at ikaw ay maliligtas. Hello? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi ng Psalms chapter 116 verse 2, ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag, kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo, lagi akong tatawag. Kaya salamat sa lahat ng mga nakababad sa 24/7 na intercession. Kung hindi pa kayo naka-join, mag-join po kayo sa prayer intercession natin. Alam mo, dahil dito, napakaraming mga himala ang ginagawa ng Panginoon. Meron tayong daily life sharing. Meron tayong kape at pandasal. Araw-araw na ginagawa dito sa church. Ang daming paraan para maglingkod. Pag hanggang ngayon, wala kang avenue ng paglilingkod at sinasabi mong Kristiyano ka, pag na-miss mo yung opportunity na mag-serve ka at ikaw ay nanghina, sasabihin mo, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Pero anong ibibigay mo sa Diyos? Mahina ka na, hindi ka na magiging kagamit-gamit nun. At mahirap magbitbit sa misyon ng may sakit. Alam niyo ba yon? Kung gusto niyong sumama sa misyon, siguraduhin niyo malakas kayo kasi otherwise magiging konsumisyon kayo. Huwag kayo sumama kay pastora. Hello? If you call upon the name of the Lord, ang sabi ng Psalms chapter 91 verse 4, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang ang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Praise God. Sino ang matapat? Hanggang panaginip, ang Diyos ang mag-iingat. Nung bago kami umuwi dito, ako naman ang nanaginip. Sa panaginip ko naman, may nadaanan daw ako ng mga naka-uniform. Lahat ng dumaan daw sa kanila, binabaril nila, pinapatay nila. Tapos ako naman daw, nakalampas. Sabi ko, ba't kaya pinapatay lahat ng dumadaan? Pati yung mga nasasakyan pinapatay. Sabi ko, ba't kaya? Di, ako naman daw, dire-diretso. Hindi ako nakita ng mga bumabaril. Alam mo ba, sa panaginip ko, may napuntahan akong bahay. Sa panaginip ko, naghahanap ako ng lugar saan ako magtatago kasi binabaril lahat ng dumadaan. Biglang may trompang malakas. Ang sabi, may mission order tayong bago. Hanapin si May Campoy. Patayin niyo siya. Sino naman ang matuto? Hanggang panaginip, natatakot ako Alam mo ba, ang nangyari sa panaginip ko, may napuntahan daw ako isang bahay na maliit, nagtago ako, meron daw isang babae. Sabi niya, bakit po kayo nandito? Meron akong mission order, papatayin daw ako Sabi, may mga military naghahanap sa akin. Yun daw, naalala ko sa akin panaginip.
Maya-maya, dahil ang daming, ikaw ba naman, trompa narinig, di ba? So, may gantimpala. Pambihira, may gantimpala, papatay sa akin. Ngayon, ang matindi, nung nakita daw ako ng military, babarilin na ako. Tinodya ba tawag doon? Itinodla. Ano ba tawag doon? Itinutok. Pagbaril, tunutok. Itinutok na sa akin yung baril. Alam mo daw yung babae, pumunta daw sa harapan ko. At sabi daw niya sa military, bakit niyo ba siya papatayin? Hindi ko alam, basta may mission order, patayin siya. Isipin mo, walang kaalam-alam yung inutusan, ba't ako papatayin? Basta may mission order lang. Grabe yun Sabi ng babae, wag, maawa kayo sa kanya, wala naman siya kasalanan. Papatayin mo, hindi mo nga din alam, ba't mo siya papatayin? May gustong pumatay sa iyo, hindi din niya alam, ba't kanya papatayin? Inutusan lang siya. Alam niyo ba yun? Yun ang matindi doon. Ang matindi niya sa panaginip ko, dahil ako din papatayin, dahil nagmakawa yung babae. Tapos nung kinausap daw ako, nakita niya siguro na hindi ako dapat patayin. Alam mo, yung pang gustong pumatay sa akin na inutusan, dahil di niya nga alam ba't siya papatayin, nakonsensya siguro. Sabi niya, dito ka na dumaan. Para walang makakita sa iyo kasi walang mga military yan. Doon nakatakas ako, tapos bigla ako nagising. Wala naman akong alam sa kwento ni Pastor Dong. Yung kwento ni Pastor Dong na sinasabi niya na nakarating daw siya doon sa bundok, etc., etc. Kasi sabi ni Jed, Ma, mayroon ako kwento sa iyo. Si Papa, naku, wala lang ginawa si Jed kundi umiyak. Sabi ko naman, anak, magpipreach ako huwag mo muna akong guluhin. Kung ano yung usapan ninyo ng Papa mo, inyo na lang muna dalawa yan, pwede ba? Kanya-kanya tayo ng trabaho. Gagawin ng Diyos yung trabaho niya, gagawin ng doktor yung trabaho niya, gawin ng Papa mo, isuko niya lang yung sarili niya sa doktor, maniwala na siya sa Diyos, maniwala siya sa doktor, maniwala ako may mission tayo dito. Kaya naman si Jed, nakababad talaga siya kay Pastor Dong. Ako naman, hayo ng hayo. So, ang Diyos, inaliw naman ako, hindi ko nararamdaman, nakikita ko, nagtataka naman din ako, ba't parang ulo na lang nito gumagalaw? Hindi mo na kumiiyak. Ano ba nangyari sa akin? Manhid na ba ako? Alam mo ba, sabi ko, grabe sa panaginip, ang demonyo, pareho kami may mission order na mag-asawa para kami patayin. Yung nga papatay, hindi niya rin alam bakit kami papatayin. Pero sino nagliligtas? Ang Diyos, hanggang panaginip, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya, palagi kang ang nakakatiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Hello, sino ang matapat? Ang Diyos, call upon the name of the Lord. Kailan mo siya tatawagan? In the day of trouble. Hindi mo ba alam, trouble is the gateway to discovering the power of God. Trouble is the gateway to discover the power of God. God cannot show you His power until you get in real trouble. Alam niya ba yan? Alam niya ba yan? Hindi mo malalaman ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo makikita ang himala ng Diyos hanggat hindi mo nararanasan o hindi ka nakakapasok sa matinding labanan. Katulad ni David at ni Goliath. Si David, na-train siya. Saan? Sa wilderness. Ang kanyang mga kapatid, saan na-train? Sa military way. Pero si David, na-train siya sa wilderness. Sa wilderness, hindi naman barilan ang na-train sa kanya. Ang na-train sa kanya ay lumaban, kumain ng mga pagkain, mga kung anong pagkain sa wilderness, sa gubat. Labanan ng mga hayop doon sa gubat. Mga oso, mga kung ano-anong, lahat ng mga hayop. Pero yung mga kapatid niya, saan ang na-train ng mga kapatid niya? Sa labanan talagang digmaan ng hawak kay baril, sandata. Malay ko ba kung may baril na nung araw? Wala naman ako dun, basta sa isip ko lang yun. Ang mga kapatid niya na-train sa labanan, sa labas. Pero si David, na-train sa labanan, sa loob. Ngayon, nagkasubukan. Ano yung nagkasubukan? Si Goliath nandun. Yung mga kapatid niya na na-train sa labanan, sa totoong labanan, hindi makalaban kay Goliath kasi laki-laki daw eh. Samantalang si David, na-train sa wilderness. Wow! Na-train sa loob. Nung gagamitin sa palabas, sabi niya, mas malaki ang mga oso, mas malaki ang leon dito kay Goliath. Kamay ko nga, ginamit ko. Hello? Huwag niyong i-underestimate ang training sa loob. Huwag niyong i-underestimate ang paglilingkod ninyo umaga, tanghali, gabi.
Huwag niyong i-underestimate ang inyong pagbibigay. Huwag niyong i-underestimate ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Ang the best na training is that when you are not in trouble. Alam niyo ba yon? If you are not in trouble, ang isip mo malinis, ang katawan mo malusog, ang diskarte mo, ang strategy mo, nasa tamang huwisyo ka. Pero kapag ikaw, magtitrain ka pa lang, iyahandog ko tong pilay na manok para makapag-alay ako sa Panginoon. It won't happen. Call upon the name of the Lord in the day of trouble. But I want to tell you this, the best training is when there is no trouble. Si Joseph, paano niyang nalaman na siya ay nagtagumpay laban sa tukso dahil may lumabas na Potiphar? Paano na pagtagumpayan ni David ang isang Goliath dahil may lumabas na problema? There is a trouble, a big trouble. God showed His power in the day of their troubles. You will never know God in all of His ways until you get in real trouble. Hello? Ngayon, paano mo malalaman na ang Diyos ay healer pag hindi mo nararamdaman na ikaw ay nagkasakit? Sa akin, nung mga panahon kasi noon, nung during pandemic na, sa mga nakakaalam, di ba? Extra small na lang ako. Pupunta ako dito, akain ako ng 2 tao para makakit lang sa stage na to. Pag umaakyat ako, parang mahihimatay na ako. Wala na akong boses, pero pag akyat ko sa stage, yung boses ko, parang wala akong sakit. Pag nakahawak ako dito, ang lakas-lakas ko. Pag baba ko, nangihina na naman ako. Kaya sabi ni Pastor Dong, Ma, sabi niya, huwag ka nang alis sa stage, malakas ka. Hindi naman pwede. Tama po ba? Sa mga nakasaksa noon, alam ninyo glory to God, di ba? Ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya nung nakita ko si Jed, nakikita niya yung tatay niya, paano kumikilos ang Diyos. Yung doktor nung una nakangiwi, iling ng iling. Araw-araw nakikita ni Jed yung himala. Sabi ni Jed, Mama, tignan mo yung baga ni Papa, itim na lahat. Kaya pala sinabi ay severe pneumonia. Tapos maya-maya, yung kaibigan namin sa Indonesia, alam mo, biglang sinabi ng kaibigan namin sa Indonesia, be careful, that is very dangerous. Kasi merong isang mayaman na nanggaling sa ibang bansa na napunta dyan, namatay dyan. Ano ba ito? Ina-encourage ba ako? Tinatakot nito. Ganon na, yun daw, pneumonia lang. Eh yung kay Pastor severe. At yun, maraming pera. Kami, na wrong may ako tutuloy yung wrong address ng bulsa na yan, ha? Saan ba ako? Kaya sabi ko kay Jed, ganito, anak, yung nakikita mong himala sa buhay ng ama mo, ipinapakita na yan ng Diyos sa iyo. Kasi kami ng papa mo, araw-araw, nabubuhay kami sa himala ng Diyos. This is your season for you to experience a fresh hand miracle of God in the life of your father. Ikaw ba naman ang nasa kalagayan ni Jed? Halos di ka na natutulog, bantay ng bantay sa ama. Biglang sasabihin ni Pastor Dong, sila lang gising. Pinapatulog ako ni Jed kasi sabi niya, Ma, matulog ka kasi magpipraise ka mamaya. O, sige, ako tulog. Bantay siya. Biglang sasabihin ng ama, anak, alam mo si Jesus nakikita ko na, sabi niya, Lord, huwag mo na. Natural, ako naman din nasa kalagayan niya si Jesus na nakikita. Unang gabi, ang ikinukwento, nakikipagdigmaan sa demonyo. Tapos yung demonyo natalo. Sumunod na araw, nakikita na si Jesus, sabi niya. Tapos parang naalimpungatan ako ng isang madaling araw. Narinig ko, si Pastor Dong nagpipreach kay Jed. Nagpipreach. Parang narinig ko, sabi niya, anak, pag ako nagpreach sa Indonesia, ito sasabihin ko. Nag-aaral pala kayo, tulog ulit ako. Alam mo, kahit na yung katawan ko, gustong magising, sinasabi ko sa sarili ko, matulog ka kasi mamaya maglilingkod ka. Sabi sa akin ng mga Hapon, i-cancel na natin lahat ng meeting kasi naintindihan namin ang kalagayan ni Pastor Dong. Kailangan kanya. Sabi ko sa kanila, hindi. Kailangan niya ay Diyos. Andiyan na si Jed. Kailangan ako magpatuloy ng mission namin mag-asawa. Umaga, tanghali, gabi. Tinitignan nila ako. Ay, titignan nyo lang ako. Ay, bakit ba gusto kong maglingkod? Anong magagawa ko dun? Kung oras na ng asawa ko, glory to God. Di mo nakakatakot mamatay. Matatakot kang mamatay pag di mo alam saan pupunta. Hello? Alam mo ba, ang mga matatapang maglingkod sa Diyos, yung taong hindi takot mamatay.
Ang mga taong takot mamatay, ayaw ibigay ang buhay sa Panginoon. Hello? Gusto kong sabihin sa inyong lahat, bigla ko tuloy naalala, Lord, sa mamatay o sa mabuhay, maglilingkod ako sa iyo. Si Pastor Dong, tuwing hahayo ako, pinipray-over naman ako ng pinipray-over. Di hayo naman ako ng hayo. Hinahayaan niya naman ako humayo. Yung higaan ni Jed, alam mo si Jed, 6-footer, ano? Ang upuan niya, ang higaan niya, yung dalawang upuan na puti. Imagine mo paano siya kumasya doon. Ay di siguro yung ulo niya lang at saka nakapahagano sa paanan ng ama. May tatawagin na naman. Wala pang 1-2 minuto, gising si Pastor Dong. Halos wala siyang tulog. Grabe yung pakikipaglaban. Ibang klase. Paano mo malalaman na ang Diyos ay provider pag hindi ka dumaan sa matinding pangangailangan? Sabi ko nga sa inyo, ang problema, worry. Pangalawa, fear. Oh, yan ang mga nakakatakot dyan eh. Paano? Saan? Paano kukunin? Eh, nasa misyon. Saan kukunin? Paano mo malalaman ang Diyos ay provider? Alam mo, nung tumawag ako siyempre, alam mo, pag nasa gipit ka ng pangangailangan, alam mo kung kanino ka kukuha ng pera, tama? Natural naman kakausapin mo yung kaya sa ibigay 1,000. Ano marating 1,000? Sabi ko kay Pastor Maricel, Pastor Peter, paghandaan niyo ako 1,000,000. Sabi ko sa kanila, alam mo, sabi nila, nag-meeting na kaming mag-anak. Sabi ba naman, kinukwento sa akin ni Jed, sabi daw ni Jeremiah, kahit maubos kayamanan namin, maggulang mamatay si Pastor Dong. Nung narinig ko yon, sabi ko, Lord, tama ang tinuro namin sa mag-anak na to. Handa silang mawala ang bagay, huwag lang ang buhay. Paano mo malalaman ang Diyos ay provider? Sabi ng Nahum chapter 1 verse 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa Kanya'y Kanyang inaalagaan. Inuulit ko, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa Kanya'y Kanyang inaalagaan. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who take refuge in Him. Call upon me in the days of your trouble, and I will take refuge, and I will deliver you. When the enemy comes like a flood, ang sabi ng Isaiah chapter 59, verses 19 to 20. Basahin yan natin. Isaiah 59. Sabi dito, Isaiah 59, 19 to 20. Kaya't katatakutan siya ng mga tagakanluran at dadakilain. At dadakilain sa dakong silangan, darating si Yahweh tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng ihip ng malakas na hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Zion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Amen po ba? Ngayon, in the days of your trouble, ano ang inyong gagawin? Kaya napakahalaga nung kayo nakikinig. Pakinggan nyo din yung mga replay. Naalala nyo na nakaraan, nagturo ako din sa inyo ng tungkol sa armor, yung baluti. Nakaloob ng Diyos ang dapat nating isuot. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Gusto nyong matatag pa rin kayong nakatayo? Itong ginagawa nating pag-aaral dito ng salita ng Diyos. Yan ang mga baluti. Yan ang ating protection. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, walang immune sa suffering. Pero God equips us to endure. Anong equipment natin? Ito, sa simbahan.
Outside world is a battlefield. Where is your training ground? If this is your training ground, dapat lumalakas ka. Dapat may nababago sa iyo. Kung ito ang iyong training ground, dapat may manifestation sa external mo, nakikita sa buhay mo. Amen po ba? Tignan mo yung ginawa ng Panginoon doon sa Davao. Bagong-bagong simbahan. 18 ang nagpabaptize. Ang init-init nila noon. Sinong nandoong nagpunta? Yung mag-amang mangga. Talaga itong mga manggang ito, mahitik sa bunga eh. Kagamit-gamit sa Diyos. Si Pastor Ruben iniwanan ng comfort zone. They pay their own ticket. Natuto na siya ngayon mag-invest sa kaharian ng Diyos. Tignan mo ang ginagawa ng Panginoon sa kanila. Nagbubuo ng buhay. Alin ang mahalaga? Bahay o buhay? Linisan mo ng linisan yung bahay mo. Ewan ko lang. Hanggang kailan mo siya kayang i-maintain. Hindi ko sinasabing huwag kayong maglinis. Paliguan mo ng paliguan ang sarili mo. Pabanguhan mo pa ng pabanguhan. Pag hindi na bago ang pangloob ng pagkatao nito, lahat ay panlabas lamang. In the day of trouble, doon nakikita ang ating pag-uugali. Ikaw ba ay natataranta? Nagpapanik ka ba? In the day of trouble? Ano ang pag-uugali mo pag may ganyang mga problema? Nagpapanik? Nawawalan ka na ng pag-asa? Ano ang reaction mo? Pag may narinig kang masamang balita laban sa kapwa mo, pag sinabi mong nagkasakit si pastor, siguro kasi kakaalaga niya ng kasi puro mga negatibo na sinasabi mo. In the days of trouble, dalawa lang yan. Ang pagtingin sa iyo ng tao, tinitignan ka base sa ginagawa mo, sa sarili mo, o tinitignan ka na ipinapanalangin ka dahil alam nila nakagamit-gamit ka pa rin sa Panginoon. In the days of your trouble, kanino ka tatawag? Sa nangakong nagpautang sa iyo o sa pangako ng Diyos sa buhay mo? Kayong mga bata, makinig kayo mga anak. Bata pa kayo. Ito ang pinaka-the best time na makinig kayo ng makinig ng salita ng Diyos. Isulat nyo ng isulat ang lahat ng inyong naririnig dahil isang araw gagamitin kayo ng Panginoon. Si Pastor Dong, bago siya na hospital, ang topic niya sa mga pastors sa Japan ay tungkol sa build your inner man. Kasi pag malakas ang iyong inner man, malakas ang spirit mo, it endures sickness. Nung kakami pa lang doon ni Pastor, wala pa si Jed. Nahulog pa siya doon sa wheelchair. Yung wheelchair kasi bumili kami ng bagong wheelchair, tumembuang pa siya na ganun. Sabi ko, Papa, alam, anghel talaga nagbabantay sa iyo. Wala ka man lang galos. Hindi ko nga lang siya mabuhat kasi ang bigat eh. Pababang ganun. Alam mo, ginawa, sabi ko, Pastor, meron akong balabal. Papa, gumapang ka. Gumapang siya dahan-dahan. O 1/4 pa lang ng gapang, mag-sunbathing na tayong dalawang magpaaraw. Tinaas ko yung damit niya kasi ang lamig sa loob ng bahay. Para siya magpaaraw dahil biglang may araw. As dahan-dahan, siguro inabot kami ng 1 oras. Yung 5 minutes na lakad, inabot kami 1 oras bago makarating sa kwarto. Pero wala akong kinukwento. After 5 days ko lang sinabi sa Facebook ko. Alam mo bakit? In the days of your trouble, kanino ka tatawag? Call has a message. Trouble has a message too. And it reveals your true character. I repeat. Pag tinawag ka, may gustong sabihin sa iyo, you better listen. If your name is being called. Pag tinawag ka ng 2 beses, Chris! Chris! Pag di ka pa sumunod, may tama ka na nun. You will be disciplined. Buti pa, pag tinawag ka ng minsan, sumunod ka kaagad. Kasi maraming tao, pag tinawag, 2 bagay yan eh. Bakit ka ayaw magpatawag? Kasi galit ka.
Kasi ayaw mong mautusan. Kasi tamaduchi ka. Sensitive ka. Kasi akala mo lahat ng rights ay nasa iyo. Kaya ayaw mong matawag. Anong karapatang meron ka? Sabihin mo nga sa akin. Ang karapatan mo, magpakaanak ka. Ang karapatan mo, magpakamagulang ka. Ang karapatan mo, lakaran mo, anong pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Hello? Pagka tinatawag ka, you have to do something. Anak, alam mo ba, itong near-death experience ni Pastor Dong na to, lalo kaya ako tumapang dito. Kasi, sipin mo hanggang panaginip, demonyo, hinahabol siya. At nakita niya, maging seryoso to Isipin mo, nakita ng kanyang dalawang mata. Yung kaluluwa, nilalamon. Di ba bunganga ng impyerno yun? Biglang natutunaw, parang abo, tapos nilulunok na lang. Uy, matakot kaya kayo dyan. Langit at impyerno pinag-uusapan dito. Hello? Maniwala kaya kayo dyan? Ang matindi doon, sa panaginip niya, hanggang sa panaginip niya, nire-rebuke niya si Satanas in Jesus' name, in Jesus' name. At lahat ng ma-rebuke niya in Jesus' name, itong atalsik ang demonyo, natutunaw, biglang nawawala. In Jesus' name, natutunaw, biglang nawawala. In Jesus' name, natutunaw, biglang nawawala. Call upon the name of Jesus, and you will be saved. Pag tinawagan mo ang nanay mo, ang tatay mo, minsan kukonsintihin ka pa kasi sobrang pagmamahal sa'yo, maling pagmamahal na. Pero pag tinawagan mo ang Diyos, hindi ka niya kukonsintihin. Pag mali ka, tuturuan ka niya, itama mo ang mali mo. Paano? Pag si Jesus dumating sa buhay mo, may mababago sa loob, palabas. Sabihin mo sa katabi mo, sa puso mo na ba si Jesus? Pag nasa puso mo si Jesus, may mababago sa iyo. Hindi man mababago ang sirkumstansya, pero may mababago sa loob ng pagkatao mo. In the day of trouble, call upon God. Encourage yourself in the Lord. Pursue, rise up, and run. Fight to win. Sa iyong labanan, kasama mo ang Diyos. In the day of trouble, don't panic. Huwag kang mahisterikal. Huwag kang mataranta. Don't be despaired. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Don't be depressed bagkus mag-praise the Lord. Huwag kang magtago. Don't lose hope. Focus on God and His Word. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang huwag kayong magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Romans chapter 5, 3-5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen po ba? Kaya maganda to, salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Ang salita ng Diyos may buhay. Bubuhayin ka. Amen po ba? 1 Peter chapter 5 verses 8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungol at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ang kalaban mo ay dyablo, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kuya mo, hindi ang ate mo, hindi kapitbahay mo, ang kalaban mo ay dyablo. For we wrestle not against flesh and blood, but against rulers and principalities of these dark ages. So ang kalaban mo ay hukbo ng kadiliman. In the name of Jesus, iiwanan ka ng kalaban mo. Kaya mahalaga, build your inner man. At ang sabi ng verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Saan kayo dapat maging matatag? Sa pananampalataya sa Diyos. Paulit-ulit ko sa inyong sinasabi, ang posisyon natin sa mundo, kung ikaw ay engineer, source mo yan.
para matawag kang engineer, mag-apply ka ng trabaho, engineer ka, magiging dalubhasa ka ng engineer, babayaran ka sa pagiging engineer. Kung ikaw ay teacher, profession mo yan, source of income mo yan, architect ka, teacher ka, etc., etc., profession mo yan. Hello? So, nagpakadalubhasa ka dyan, okay lang. Pero itong pinakamahalaga, magpakadalubhasa ka sa iyong pananampalataya sa Diyos sapagkat yan ang magpapatatag sa iyo. Hindi mo magagamit ang pangalan ng aking pagiging teacher. Ikaw, demonyo, lumayas ka. Ay, nako, lalapain ka ng demonyo. Lalapain ka ng demonyo. Ako, isang doktor, lumayas ka sakit. Ay, hindi. Kasi proven and tested. Sunod-sunod pa naman yung mga namatay na mga nganganta. Sabi ba naman nabasa ko, magko-concert kaya daw sila sa pupuntahan nila? Sabi ko, yung worship leader hindi pa tinatawag doon. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo. Church, I want to tell you, yung position, yung titulo natin sa mundo, yung perang hawak mo, yung malaking bahay mo, o marami ka pang bahay, etc., etc., hindi mo yan magagamit pag may demonyo sa harapan mo. Kahit may titulo ka, may pangalan ka, o anuman ang tawag sa iyo sa society, hindi mo yan magagamit kapag may demonyo sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya napakahalaga ang maging matatag sa iyong pananampalataya sa Diyos at magiging matatag ka sa pananampalataya mo sa Diyos pag ikaw ay may salita ng Diyos. What you feed on, you will become one day. Kung ano pinakakain mo sa katawan mo, magiging ganun ka. Kung ang pinakakain mo ay puro baboy, alam mo na, taba-taba, high blood. Pag ang kinakain mo, puro asukal, alam mo na, asukal, alam mo na mangyayari, diabetic. Pero pag ang pinakakain mo sa spirito mo, salita ng Diyos, wow! Hallelujah! The spirit of a man endures sickness. And you will fight and win the battle. Amen po ba? Lagi niyong tatandaan, lahat naman tayo may pagtitiis. Yung bata, may level ng pagtitiis. Yung kabataan, may level ng pagtitiis. Yung magulang, may level ng pagtitiis. Ang matatanda, may level ng pagtitiis. So, depende yan kung anong pagtitiis may pinagdadaanan ka. Kaya napakahalaga. Sabi niya, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang mga kapatid sa buong daigdig. So, hindi ka nag-iisa sa iyong pagtitiis. Anong kailangan mo? Sabi niya, John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa gitna ng inyong pagtitiis. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya when there is a trouble, your character will reveal your true you. Ang mga anak, when they have trouble outside, naalala lang nila ang magulang. True? Tama, mali? Pero ang magulang, limitado yan. Ililigtas ka nga niya ngayon. Pag di ka nagbago, ililigtas ka, hanggang kailan ka kayang iligtas? They tell me. It will reveal your true character. Sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya sabi niya nga, it is finished. It is finished. The battle is the Lord's. Amen po ba? If the battle is the Lord's, He will preserve you. He will strengthen you. He will fight for you. He will sustain you. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. During the trouble or the battle that we are facing in Japan, alam mo ba, para akong namanhid. The only thing that I wanted to do, purpose-driven ako, we are here because of this mission. Ang mabigat, eto na. Siguro napagod na ako, kabubuhat sa asawa ko. Bago dumating kasi si Jed, after 3 days yata, Pastora Che ba, o 4 days? Si Pastora Che, saka si Jed, nagmadaling nagpabook ng ticket. Salamat talaga kay Pastora Che. Ipinabook ka, Jed, kailangan mo na sumunod. Jed, sumunod ka na doon. Salamat talaga sa inyong mag-asawa. Kay Harold, kay Pastora Che. Sila'y nagmamadali. Eto na. Doon ko lang naramdaman na meron ako nararamdaman masakit. Sumusumpong yung aking diverticulosis.
sa yung problema ko sa bituka ko, sumusumpong. Ngayon, nung habang sumusumpong, tinitiis ko lahat, tinitiis. Nung una, sabi ko, magpa-check up na rin kaya ako. Ay sabi sa akin ni Pastor Kiyomi, hindi ka nila tatanggapin dito kasi ang hospital dito, tinatanggap lang pag may emergency. Pagka-check up, papunta ka sa malilit na clinic. Kung gusto mo ma-check up ka nila, sabi mo, masakit, sabi. Adi, kaya ko pa naman tiis, hindi pa masakit. Ngayon, nung una kasi, yung kwarto ni Pastor Dong, di ba, nasa ward, nasa baba. Madaling araw, inilipat dun sa emergency ward, tapat ng nurse. Ngayon, nung after 3 days, hindi na pala kami pwede doon, dahil sabi ng doktor, 14 days si Pastor Dong sa hospital, so inilipat kami sa family room. Pero magbabayad kami, time is 2. Okay na. Magbabayad. Hindi ko na mabuhat. Ngayon, nung nakita ko yung asawa ko, parang okay na siya. Hindi ko talaga kaya sakit. 2:00 ng madaling araw, sobrang talaga sakit. Sabi nung sakit, ayaw mo pa tumayo, masakit ka na nga. Sabi ko, Jed, 2:00, Jed! Bakit ma? Kala niya, aalalayan niya na naman yung papa niya. Sabi, anak, dali mo ako sa emergency. Ha? Bakit? Si Jed. Di ba si Jed? Ano nangyari sa'yo, ma? Sakit na, sakit. Sabi kay Pastor Dong, pa, baba ako sandali, ha? Sabi ko sa kanya, ha? 2:00 na madaling araw, baba ka. Sabi niya, nagsasalita si Aring King, eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya, masakit. Sige, baba ka na muna. Kaya mo mag-isa? Oh, sige. Pero ginawa ko, pumunta kami sa nurse, sinabi ko na bantayin yung asawa ko. Sisilip-silipin. Ito na. Pagbaba doon, di sinabi ko sa doktor, sakit. Ang ginawa, MRI, kagad ako, nakita na yung akin daw bituka, may laman daw yung bulsa. Huh? May bulsa. Parang na-wrong address yung laman ng bulsa. Call upon the name of the Lord in the day of trouble. Parang wrong address talaga itong bulsa na to. Parang mali napuntahan, Pastor Samuel. Parang sabi ko kay Jed, tinitingnan ko si Jed. Sabi ko, Lord, talaga ang galing mo. Inaaliw mo ako, sakit-sakit na. Kaya pala may laman yung bulsa. Kasi siyang pinainom ako ng gamot, etc. Adi, pagdating ko, tapos na ako ma-emergency. MRI agad, nakita agad, anong pinanggalingan ng sakit. Binigyan lang ako ng gamot. Sabi ng asawa ko, ano, okay ka na? Sabi ni Jed, 2 ng pasyente ko. Ang tanong, hihinto ka ba? Iiyak-iyak ka pa? Mag-iimot-imot ka ba? Sabi mo, pati ako masakit na. Hindi. Laban. Keep pursuing. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Habang may buhay, may pag-asa. Ayun yan, number 2, don't go through it alone. Wag kang, kaya nahihirapan ka, ikaw lang bumubuhat ng problema mo. Kaya yung iba nagsusuicide kasi sila lang bumubuhat ng problema nila. Hindi mo alam yung katabi mo, kakampi mo yan. Sa church, kailangan mo ng ka-prayer partner. Amen? Kaya dito sa church, sumanap ka ng ka-prayer partner mo, magpapanalanginan kayo sa isa't isa. Don't go through it alone. Hindi ka nag-isa. Isolation is dangerous. Alam niyo ba yon? When you isolate yourself, you are in trouble, my brother. When you isolate yourself, you're in trouble, my sister. Find someone, a believer, a person who has a strong faith in Christ. Ask them to pray for you. Amen po ba? We are called to bear each other's. Be a builder. Be honest with God. Sabi ng Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Don't bear your burden alone. Don't carry your burden alone. God sees you. Lumapit ka sa Diyos. Kailangan mo ng ka-prayer partner. Huwag kang lumaban na nag-iisa. Our God is loving. He is strong. He is provider. He brings comfort to the broken and healing to the hurting. Amen po ba? Oh, hallelujah. And as you call upon the name of the Lord, in the midst of your trouble, He will deliver you. And that deliverance will bring glory to His name. Glorify God. Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ikaw ay lingkod ng Diyos upang bigyan mo ng karangalan ang Panginoon. Amen po ba?
Parangalan mo ang Diyos sa gitna ng iyong problema. Psalms 8:3-5, pinakbasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong palangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Glorify God. Glorify His name. Glorify Him for who He is. Glorify Him for what He has done. Glorify Him through praise, and worship. Ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kay sa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Sabi ng Psalm 63, verse 3. Amen po ba? Hallelujah. Glorify God. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo. Jesus, sa lahat ng salinlay, magpakailanman. Amen. Church, gusto kong sabihin sa inyo, the church is all about God and bringing Him the glory. Kailan natin malalaman o kailan natin matututunan paano natin magagawa na purihin ang Diyos, kaya napakahalaga ng church. You are in the right place at the right time. Church is not merely about fellowship. Church is not merely about the Bible. Church is not merely about love. Church is not merely, it's not certainly not about us and our preferences. Church is not about the pastor. Church is all about God and bringing Him the glory. It's all about God and bringing Him the glory. Yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Pastor Dong is bringing glory to God. Sabi ni Pastor Brent, na siyang naging host namin, Japan pala. Ngayon ko lang naramdaman na winelcome kami ng masayang-masaya talaga ako. Totoo nga, no? Welcome nga pala kami, ha? Salamat sa lahat ng mga nag-welcome. Ngayon ko lang naramdaman sa dami na namin pinuntang ibang bansa. Isang klase, no? Alam mo, dahil yung patotoo ni Pastor Dong, yung nangyari sa kanya, worship team, yung nangyari kay Pastor Dong ay ginamit ng Diyos para pag-ugnayin ang lahat ng mga pastors sa Japan. Sabi ni Pastor Brent, ang hirap nilang invite mga pastors dito. Mahirap silang i-gather. Tapos ang isa pa, hindi nila kilala si Pastor Dong kasi second time pa lang namin pumunta. So para bang pumunta ka ng may test of waters. But because of the miracle of God that was being displayed, alam mo, sabi niya, ito yung summary nung sinabi ni Pastor Brent, 12 pages kasi, kaya isinamarize na lang ni Jed. Sabi niya, dahil sa sitwasyon, maraming pastor ang dumalaw sa ospital para ipag-pray si Pastor Dong. At dito namin nakita ang plano ni Lord. Yung iba sa kanila, hindi naman talaga planong sumama sa mga meeting. Pero dahil nagkasakit si Pastor Dong, pinuntahan nila siya personally. Napakaganda ng nangyari. Kasi hindi lang lumalim ang relationship nila kay Pastor Dong, pati na rin sa isa't isa. Hindi lang basta hi, hello sa church ang nangyari, kundi taos, pusong panalangin at pagmamalasakit. Ginamit ni Lord ang pagkakataong ito para pagtibayin ang ugnayan nila bilang body of Christ. Mas naging united ang mga local pastors at mas naramdaman ang tunay na pagkakaisa at pagmamahalan sa gitna ng pagsubok. Grabe talaga ang katalinuhan ng Diyos. Ginawa niyang opportunity ang sakit para magtanim ng mas malalim na koneksyon at mas matibay na samahan sa kanyang simbahan. Si Pastor Brent sasama sa atin sa Batam, Indonesia. Nagpabook na siya ng ticket. Ngayong November, babalik kami sa Japan na iba na ang kanilang pagtingin. Kasi first hand nilang naranasan ang himala ng Diyos. Nung bago kami umuwi, sabi ko kay Pastor Brent, we want to bless all the pastors. Please invite them. You order the food, we will pay for all the food. Alam mo, talagang ibang klaseng ginawa ng Panginoon. When the miracle of God was being displayed, was being demonstrated in the midst, God did something good in the hearts of the people.
At dahil dyan, lalo nilang minahal ang ating pastor. At dahil dyan, nakita talaga nila na ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay hindi nasa Bible lang. Alam mo, doon ko nakita sa Japan, ang lahat ng mga tao may dalang Bible. Kahit na nasa technology na, hindi sila nagdadala ng cellphone para magbasa. Puro Bible binabasa nila. At ang daming kulay ng kanilang mga Bible. Nagsusulat talaga sila, yung mga pastors. Sabi ni Pastor Dong, Mama, ito yung mga tao na nangangailangan ng pagtuturo na nilagay sa akin ng Panginoon. Kaya babalik tayo dito. Hello. In the day of your trouble, kanino ka tumatawag? Dapat sa Diyos tayo tatawag. Sino may hawak ng ating buhay? Ang Diyos. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, hindi tayo hinahawakan ng bagay. Dapat hindi ka hinahawakan ng pera. Dapat hindi ka hinahawakan ng bagay. Dapat ang humahawak sa iyo ay ang Diyos ng buhay. Amen po ba? Church, meron akong gustong sabihin sa inyo lahat. True, itong simbahan natin, fully paid na tayo sa bangko. Nakapirma na kami ng absolute deed of sale dito sa ating simbahan. Naibigay na sa atin yung absolute deed of sale na panotaryo. Ngayon, nagpunta si Pastora Chen ng isang araw. Malaki pala yung babayaran natin sa taxes. Aabutin tayo ng mahigit na 2 milyon. Itong simbahan na ito, hindi sa amin ito. Kaya ito nabuo, kaya ito nabayaran ng buo. Dahil sa pagsasama-sama natin na pagtutulong-tulungan. Alam mo, sabi ko, Lord, is this another trouble? No, it's not. Because this house belongs to the Lord. Amen po ba? So nagpe-pray kami, sabi ko, Lord, sino yung gagamitin mo? One more time, para yung pangangailangan ng church ay mabayaran. Ang deadline hanggang May 5 lang. May urgency. Kailangan makabayad tayo bago mag-May 5. So yun ay malaking halaga. May mga plus-plus pa. Siguro kailangan natin dito 3 milyon. So una ipag-pray natin itong ating prayer request. Ba't ko to sinasabi? Kasi this is not us. And this is not ours. This is for everyone. Oras na mabayaran ito, fully, ang titulo nito, nakapangalan na sa The Hub of Christ. Hindi na ito sa bangko. Alam niyo ba, ang first blessing ng Diyos sa Bible is land. Ang first blessing ng Diyos sa tao ay lupa. Kaya ang lahat ng nandirito sa simbahang ito, pinagpala. Bakit? May mukha kayo na meron tayong lupa, may simbahang tinutungtungan. Wala kaming dapat na itago dahil lahat naman ay hayag. Kung sa ating lahat na pagtutulungan, naniniwala ko, 3 million pesos is next to nothing. Kaya pag-pray natin, mag-uusap tayo, paano natin gagawin? Paano natin siyang pagtutulong-tulungan na bago mag-May 5, may magawa tayo. Be part of this. Bakit ako magpa-participate? This is not only for myself. Kasi this is a training ground. Ang pastor natin ay tunay na lingkod ng Diyos. Alam mo bakit? Ang mga leader na ayaw i-deploy ang mga tao, they want the people to be just inside. Pero ang totoong leader ay yung kaya niyang i-deploy ang kanyang mga tao. Bakit? Hindi siya natatakot na i-deploy. Kaya marami tayong mga simbahan dahil sa lugar na ito, nahubog sila. So this is a training ground. Ang pastor natin hindi makasarili. Isipin mo, ang iniisip pa rin ay para sa simbahan. Sabi ko sa kanya, pa, tignan mo, no, yung buhay mo, niligtas ng Diyos. Ngayon may kasunod na dadaanan. Pero ulit, sabi niya, Ma, pag-pray natin, minsan pa kumilos ang Diyos, na ang resources ay hindi manggagaling sa labas, dapat sa loob. Bakit? Dahil sa atin ito. Amen po ba? And I'm telling you this, kahit sa lahat ng mga nanonood ng live, pagtulong-tulungan po natin ito. Bago mag-May 5, May 4, may naipon na tayo, makakabayad na tayo. One more time, God will perform His miracle. Let's